Alleluia, 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 Alleluia. Pagkabuhay ako't buhay, ako'y inyong panaligan, nang di mamatay kailanman. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo ay naninindigan na hindi muling bubuhay ng mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Nagpakasal sa balo ang pangalawa at namatay na rin walang anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pang isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang na pangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises tungkol sa nagliliyab na nagbabagang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos na ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa atin pong unang pagbasa, narinig natin ang bilin ni Pablo kay Timoteo na kanyang disipulo. At pinagbibilinan niya at tila'y binibigyan ng mga tips anong kailangan niyang gawin bilang isang namumuno sa simbahan. At maganda ang paalaala niya, no? At maganda rin paalaala din sa ating bilang mga Kristiyano na sinabi ni Pablo kay Timoteo, huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon. Na sa kabila ng mga taong hindi naniniwala sa Panginoon, sabi niya kay Timoteo, huwag kang mahihiya na ipahayag ang iyong pananampalataya kahit na ang mga nasa paligid mo ay ayaw maniwala sa iyo. At ito po ang imbitasyon sa atin, no, bilang mga Kristiyano ho ngayon. Napatuloy tayo, no, na
manindigan sa ating pananampalataya. Dahil ang pinipili natin ay si Jesus. Dahil ang tao nagmamahal kay Jesus, nakikinig sa kanyang mga aral at utos, sumusunod sa aral at utos ng Panginoon. Kaya ang tao nagmamahal sa Kanya, sumusunod sa Kanya. Hindi ba sa mga magulang, no, tinatanong nila ang kanilang anak, mahal mo ba ako? Sasagot naman ng anak, opo. O sige, bumili ka ng suka. Pumunta ka sa tindahan. Ang kanilang pagtugon at pagsunod ay pahayag ng kanilang pagmamahal. Kaya nga, hindi ba si Jesus, sa tindi ng pagmamahal niya sa Ama, inalay niya ang sarili niyang buhay sa pagsunod sa Diyos. Naging masunurin hanggang kamatayan sa krus si Jesus para sa ating kaligtasan. Dahil pinipili niya ang Diyos lagi. Sa atin din po bilang Kristiyano, sana ay piliin din natin ang Diyos. Yung pinagdiriwang po natin santo ngayon, San Bonifacio o Saint Boniface, ay pinili ang Diyos kahit na buhay ang kapalit. Dahil minsan para sa mga martir ng ating pananampalataya, mas mahalaga sa kanila na okay lang mawala ang buhay nila kaysa itakwil at talikuran ang Diyos. Mas gusto nilang manindigan sa pananampalataya nila kahit kaharap ang kamatayan. Dahil para sa kanila ay hindi pwedeng ipagpalit ang Diyos. They would give up their life rather than reject Christ. Kaya magandang imbitasyon din sa atin ito bilang mga Kristiyano ngayon na maging matapang sa ating pananampalataya. Nariyan ang biyaya ng Espiritu Santo na tinatanggap natin sa kumpil para manindigan at maging saksi ng ating pananampalataya. To stand for what is right, to stand for what is just, and to stand up for our faith. Dahil ang taong naninindigan sa ating kanyang pananampalataya ay naninindigan at tumatayo para kay Jesus. Sa kabila ng tila'y nais na isang tabi ang mga aral at turo ni Jesus. Mas gustong pakinggan na lamang ang sarili. Mas gusto yung sarili na lang ang masunod. At pag hindi umayon sa sarili o sa nais, inaaway ang Diyos. Inaaway ang kanyang aral at turo. Magandang paalala din sa atin na bilang Kristiyano, na ang salita ng Diyos ay gabay natin sa buhay. Ang salita ng Diyos ay gabay natin sa kaganapan ng buhay. Kaya bilang Kristiyano, panatilihin natin ang ating tenga na bukas sa salita ng Diyos. Handang makinig, handang baguhin at hubugin ng kanyang salita. Hindi parang tayo pa yung nagdidikta sa Diyos. Lord, ito gusto ko ha, ito bigay mo sa akin. Pag di mo binigay sa akin ito, Lord, naku, how do we face God? At sana pag umarap tayo sa Diyos, may pagpapakumbaba, may tinding pagmamahal. At dahil mahal natin ang Diyos, susundin natin ang kanyang aral at utos. Dahil mahal natin ang Diyos at mahalaga ang Diyos sa atin, ayaw nating mawalay sa Kanya, dala ng kasalanan. Dahil mahal natin ang Diyos, ipapahayag din natin ang ating pananampalataya sa iba. Tulad po ng bilin ni San Pablo, huwag mo ikahiya ang magpatotoo tungkol sa Panginoon. At itong imbitasyon sa atin ni San Pablo ho ngayon, na magpatotoo lagi sa Panginoon, Kristiyano lagi, Kristiyano kahit saan, Kristiyanong tunay at totoo. Amen.